Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay nga YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tao with evidence na ko po nakahanap ng mga senador si VP Sara para depensahan siya, para ipagtanggol siya laban sa kamara, laban sa mga kongresista na parang hindi naniwala sa kakayahan, hindi naniwala kung para saan itong OVP budget. Dinipinsahan ni Senator Joel Villanueva itong pagkaltas ng OVP budget. Nako, Stella Kimbo. Parang kinabahan na yata kasi kalaban niya mga senador. Nako, ito kabibig ha, sa isang interview kung saan talagang tinanong si Senator Joel Villanueva kung ano ang kanyang reaksyon na kinaltasan ng mga kongresista ang OVP budget. Sabi naman ni Senator Joel Villanueva, grabe consistent daw ang House of Congress sa pag-trim ng OVP budget. Senator Villanueva on Friday says he disagrees with the treatment and budget cut made by the House of the Committee on Appropriations on the Office of the Vice President. See? Disagree siya. In the same time, ang treatment ba? Parang iba yung treatment ng mga kongresista kay VP Sara. In a virtual press briefing, Villanueva said he respects the decision of the House panel but cited inconsistency. Inconsistency in the tradition that has been observed by both chambers of Congress. O see? Hindi lang si Marcoleta ang nakakita kung ano ang medyo pagkukulang, inconsistent ang chamber, ang house. Sabi dito ni Villanueva, I have to say, what is really your policy? Tinanong, you have to be consistent. You cannot do it in the first year or second year and then on the third year, mag-iiba. Tama. Napaka-obvious naman, no? First year ni VP Sara, tradition, honored tradition. Second year, honored tradition. Third, humiwalay siya sa unit team, kinontra niya si Bongbong Marcos, nag-iba ang polisiya. Diba? Parang inconsistent. If you're going to do that, keep on doing that on the entire duration of your term. Kasi as tradition dictates nga, hindi po talagang ginagawa yan. Ito. Villanueva said, Congress must preserve the tradition and continue to implement the rules regardless of officials involved. Tama. Agree ako kasi matagal na ang tradisyon ito eh. Diba sabi nga ni Marcoleta, matagal na ang tradisyon ito. Binay pa, Lenny pa, yung vice-presidente pa si Gloria Macapagal-Arroyo Duterte. Talagang ginagamit ito ng Congress. Ngayon, bigla na lang nawala, 'di ba? First year ni VP Sara, tradisyon. Second year, tradisyon. Third lang, nag-iba. Kaya na, very inconsistent ang Congress. So, kung hindi mo mahalata, kung bulag-bulag ka talaga, at hindi mo makikita kung gaano kagaling ng Congress na pabilibin yung ibang tao na may kasalanan si VP Sara, excuse me, hindi mananiwala ang ilang senador. 'Di ba? It may not be part of the law, it may not be part of the rules of both houses, but we always submit to the tradition of our institution. So, Kimbo, ano na yan sa'yo, Kimbo? Sabi ni Stella Kimbo, paghatian natin. Di ba? Napakagaling. So, sila yung mga bago pa lang na mga kongresista, sila pa yung nag-twist ng rule sa Congress. Paghatian. Natural, maraming mga kontra ni VP Sara doon, maraming bumoto ng na hindi tradition ang OVP budget. So, talagang lugi si VP Sara. Kaya nga sabi ni Joel Villanueva, it may not be part of the law, maybe not part of the rules of both houses, but always submit to the tradition of our institution. Cutting the OVP's proposed budget may be more than a half. Grabe, no? He said it's a big call, but sees possible changes along the way considering that it's still in the committee level. That's the decision of the committee. And I just thought consistency will be raised because why didn't you do that in the first year, on the second year? Why you're only doing that on the third year? Bakit hindi umaten si Sandro Marcos na senior deputy?
Di ba yung first term, first year, Sandro Marcos. Merong kongresista na, due to our tradition. Second year, Sandro Marcos, due to our tradition. Kay BBM nga. Di ba? Kay BBM nga, tradition, 15 minutes tapos na. I can say this, she's the vice president. I mean, the office of the vice president, you slash it by more than half? Nagtanong na si Joel Villanueva, opisina yan ng vice presidente, nag-slash kayo ng 1/2? Grabe kayo. Opisina yan ng vice presidente. Yan ang tanong niya. Hindi nyo na-gets? Vice presidente, ano lang kayo kongresista? The House Appropriation Panels proposed 1.29 billion budget cut for the OVP proposed 2 billion budget for 2025 due to lack of information on the proposal. Wala ngang confidential funds si VP Sara sa lahat ng ahensya. Si VP Sara lang ang zero confidential funds. Si BBM nga ang laki-laki ng confidential funds. The lack of information was based on the absence of VP Sara and without anyone from the OVP on the second day of deliberation. Maraming nagtanong ng mga tao, bakit may second day of deliberation? Bakit on the first day of deliberation, bakit wala yung tradition ng Congress? Bakit puro, pag after ng presentation ni VP Sara, dapat merong isang kongresista doon ang nagsabi na, due to our tradition, aprobahan na ito. Kasi, ang ginawa, puro question sa confidential funds. Kaya nga sabi ni VP Sara, may script sila. Diba? Sabi dito, Villanueva, however, pointed out that there are a lot of ways looking into how the VP's current approved budget was spent and how it plans to spend its proposed 2025 budget. You can file a resolution. You can investigate on the confidential funds. That's what I mean. If you do that as well, if you do that, that is your decision then. Do it consistently. Do it in the other agencies. Diba? Hindi lang naman Office of the Vice President ang may question as confidential funds. Diba? Stella Kimbo, napahiya kayo. Franz Castro, Raul Manuel, Brosas. Hindi lang ang OVP ang questionable sa confidential funds. Kung gusto nyo magtanong about confidential funds, dapat lahat ng ahensya. Yun mga kabibig. Yun ang nakita na medyo sablay yung pagkat ng budget ng OVP. Hindi naman ibig sabihin na kinakampihan ni Joel Villanueva ang OVP, kundi nakita lang niya ba yung inconsistency ng Kongreso. First year ni VP Sara pagdepensa, hindi lamang umabot ng mga ilang minuto, approve. Second year, approve. Dahil sa tradisyon. Third, my first deliberation. 5 hours yun ha. Second deliberation, umupo si Marcoleta, sinabi niya, due to tradition, kailangan, let go na itong, pero hindi. Anong sabi ni Kimbo? May mga objections, kailangan nating paghatiin kung ano ang gusto ng Congress. Pero yung kay BBM, may nag-object, dinedma nila. Kita nyo mga kabibig, kung gaano sila kagaling magdrama, kung gaano stick to the plan ang ginagawa nila. So, akala nila na hindi nakikita ng mga tao. Kasi sabi ni Zaldico, matatalino na ang mga tao. Tama ka, Zaldico. Matatalino na ang mga tao. Kaya, kitang-kita ng mga tao kung paano nyo kinawawa, paano nyo pinagkaitan ang Office of the Vice President. So, anong magagawa niyo? Wala na. Markado na kayo sa mga tao. At nakita ng mga tao kung ganun kayo. Ganon kayo manglait, ganon kayo gumawa ng kung ano-ano. Nako. Yun mga kabibig. 'Di ba? Ay nako mga kabibig. Ewan ko. 'Di ba? Ewan ko. Sana someday, sana ma-realize ng mga kongresista ba na kung akala nila ay hawak pa nila. 'Di ba? Kung akala nila ang mga tao ay mauuto-uto pa nila sa pamimigay ng mga kung ayuda, hindi na, hindi ito lang. Sabi ni Joel Villanueva, i-share ko muna kayo sa kabibig ha. Ito lang, nagustuhan ko lang itong naging punto ni Joel Villanueva. Ito, ibig sabihin, hindi siya, tawag dito, marunong siya mag-analyze sa situation. Sabi ni Joel Villanueva, I can't speak for the entire Senate. I can speak only for myself. I don't think I will agree with the slashing of the Office of the Vice President budget by more than half.
I have so much respect for OVP. Marami ring ginagawa ang OVP. Correct. Alam ko rin in the past na di ganon ang perspective ng tao sa OVP. Correct. Maraming mga tao ang natulungan ng OVP. Ang tanong, nakita ba ito ng mga kongresista? Or baka nagbuta-butahan lang ba? Ang tawag dito sa Bisaya ba, buta-buta lang sila because mas malakas ang OVP, mas mahal ang Vice President, mas nakalimutan ang mga kongresista dahil sa Office of the Vice President. Diba? So yun lang po mga bibig ang ating latest lebak-lebak for today. Ano sa palagay nyo? Sabi ng iba, ay nako, itong si Joel Villanueva namamangka ng dalawang ilog. Hindi naman. Naging ano lang ba? Naging observant lang si Joel Villanueva. Totoo naman, inconsistent ang Congress ngayon. Kita yun naman, oy. Ano bang kulang para ipakita sa iyong mga mata, dalawang mata ba, na may maraming muta, na grabe ka inconsistent ang Congress, na tinitira nila si VP Sara Duterte. VP Sara, palaban, of course, titirahin ni kay VP Sara, maghanda-handa kayo. Baka meron pang ipapasabog si VP Sara at masyak na lang kayo na nakatarget na pala kayo at napahiya na kayo sa buong bayan. Diba? So yun lang mga kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time!